Okay guys, good afternoon to everyone. We will start now for the new topic. So, continuation lang siya ng reheat cycle na diniscuss natin last, I think, months ago na yung nakalipas. So, ngayon, continue na natin yung power plant. So, i-discuss ko muna tong reheat cycle. And after reheat cycle, so magkakaroon tayo ng regenerative and then regenerative cycle sa power plant. Okay? So, ito yung problem natin. So, combination ito ng ideal reheat cycle and then also an actual reheat cycle. So, basahin ko na. Sabi dito, a steam power plant working on the ideal reheat cycle has steam entering at the first turbine stage at 9 megapascal. Then, meron siyang temperature na 510 degrees Celsius expanded at 800 kilopascal. It is reheat to 460 degrees Celsius before entering the second stage turbine, where it will expand to condenser pressure of 0.7 bar. So, ano siya? Katumbas to ng 7 kilopascal. So, ayan. Then, the net power generated is for 140 megawatts. Determine the following: the cycle efficiency and the turbine efficiency, the mass flow rate of the steam in kilogram per hour, the rate of heat transfer from the condensing steam as it passes through the condenser. So, ito yung heat rejected natin na tinatawag dun sa condenser, yung sa letter C. Then, next is may kasunod siyang problem. So, ito, tatandaan, itong ABC na yan, para lang yan dun sa ideal. Okay? Tinanong. Then, next is yung, sabi, if the actual cycle is considered the isentropic efficiencies of high pressure turbine, low pressure turbine, and the pump as 90%, 88%, and 85% respectively. So, ibig sabihin, ang ini-indicate lang dito, si high pressure turbine, ang efficiency niya or tinatawag na isentropic efficiency or what we call the turbine efficiency is 90%. The next is 88% para sa low pressure, and for the pump, efficiencies is 85%. So, sabi naman dito, determine the following condition: the turbine thermal efficiency in percentage, the break steam rate in kilogram per hour, kilogram per kilowatt hour, then the break heat rate in kilojoules per kilowatt hour, then the condition of X or what we call the quality at actual cycle, or the superheated degrees, yung HS na tinatawag, degree, SH, degree. So, before we start, so, i-drawing muna natin yung possible na magiging schematic na itong problem natin. Okay, so, first is, we need to draw a boiler. So, meron tayong boiler. Okay, so, yan yung steam generating natin. Okay, so, itong boiler na to. Okay, yan, sabihin natin, yan yung boiler. Okay, then next is, may sinabi dito, dalawa yung turbina niya. So, dalawa ang magiging possible na turbine natin dito. So, yung isa is high pressure, which is ito yung first turbine. The next turbine is nakakouple siya dun sa So, ibig sabihin, nakakonekta yan. Kapag umikot tong si turbina dito, iikot din dito sa kabila. So, ibig sabihin, ipapasa niya lang yung power na nanggagaling dito sa sa first turbine papunta sa second turbine. Okay? Then, next, ito yung high pressure turbine. Ito naman yung low pressure turbine. Then, next is, magkakaroon ka dito ng generating capacity dito sa, dito sa turbine, or what we call the work ng turbine or power ng turbine. Then, ipapasa ito dun sa mga, tawag doon, yung generating, or generator. So, dyan, ipapasa dyan. So, dyan, magkakaroon tayo dyan ng power develop or what we call the
net power generated. So, ayan na yun. Ito yung net power generated natin, which is equal sa 140 megawatts. So, ibig sabihin, yun yung napoproduce ng, ng planta natin. Okay? The next is, meron tayong tinatawag na condenser. Sa condenser na yan, dyan siya i-reject yung heat. Okay? So, itong condenser na yan, may nakakonekta yan na cooling tower. Or, kung anumang water, or heat exchanger na nakakabit dito. So, ang heat exchanger na pwedeng ilagay dyan is what we call the cooling tower. Pero hindi siya naka-reflect dyan. So, ayan. Then, next is si pump. So, yung condensate pump na nanggaling dito sa condenser natin, isa pa pump niya, ibabalik niya papunta dito sa dito sa boiler natin. So, ngayon, gawin na natin siya ng connection. Ayan, connection dito. So, yung output ng power generated natin is napunta dun sa turbina. So, ito, tatawagin natin tong point 1. Okay? Then, next is, ano nga pala yung dito sa point 1 na mga given natin. So, meron tayong P1 will be equal sa 9 megapascal at temperature 1 na 510 pala. 510 degrees Celsius. So, yan yung temperature dyan. Then, next is meron tayong nag-expand daw siya sa 80 kilopascal or what we call 0.8 megapascal na pressure. So, nag-expand daw siya. Then, it is reheated to temperature of 460 degrees Celsius. So, ibig sabihin, yung yung expanded mo na enthalpy is dadirect lang yan papunta sa boiler. Okay? Ayan, boiler. Babalik ulit siya sa boiler. So, papakuluan ulit siya. Anong temperature? Papakuluan. So, meron ka dito temperature 3 na equal sa 460 degrees Celsius. Okay? Yan yung temperature mo. Pero ano nga ba yung nandito? So, since nagkaroon tayo ng heat exchange dito, so tumama siya dun sa tinatawag na heat exchanger natin, which is the boiler. So, magkakaroon tayo ng pressure 2 is equal sa pressure 3. Kung ano yung pressure mo dito, so, ang pressure mo dito is 0.8 megapascal. So, therefore, 0.8 megapascal din yung lalabas dito. Tama ba? Pero, meron lang siyang kaakibat na temperature. Tama? Okay? Then, after neto is babalik yan papunta dun sa turbina natin. Ayan. Okay? So, diyan, magkakaroon tayo ng mag-expand ulit dito sa natin, low pressure turbine. Okay? So, ito, tatawagin natin tong point 4. Okay? So, ito, nakalimutan ko pala to. Point 2 to. Ito, point 3. Ito, point 4. So, next is magkakaroon tayo ng so, nag-expand na yung dito sa So, lumabas na yung enthalpy natin dito sa low pressure turbine. So, papasok yan dun sa condenser. So, pagkapasok yan sa condenser, ano ang magiging magiging condition yan. So, wait lang. Okay, sorry for interruption. So, ayan. Kinukuha kasi yung laruan. So, ganito lang yan. So, balik tayo dito. Nandito na tayo sa point 4, di ba? So, nasa point 4 na, pagkalabas niyan is magkakaroon tayo dito ng condensate. So, dyan na magkakaroon tayo ng liquid portion ng steam. So, dito na yan lalabas sa condenser outlet. So, dito, steam dito. So, vapor pa siya. Vapor pa yan, vapor mixture. Dito, pagkalabas dito is liquid na yan, pure liquid na yan. Okay? Then, after dumaan dun sa pump, so, since nagkaroon tayo dito ng tinatawag na transfer of energy. So, ita-transfer niya papunta dito. So, mag-a-add yan ng kakaunting energy papunta dito kasi nagkaroon sila ng tawag doon, pressure difference. Mula dito sa portion na to, from high pressure to low pressure. So, therefore, magke-create yan ng panibagong
energy dito, which is the 0.6, yung enthalpy natin dito. Tapos dito, 0.5, okay? So, ayan, kompleto na natin yung drawing. So, ngayon, si TS diagram naman ang i-drawing natin. So, ngayon, mag-reflect tayo dito sa, dito sa drawing natin, okay? So, sa reflect natin, yung mismong, na drawing natin. So, from here, so, ayan, meron tayo ditong pressure at, pressure, 9 megapascal. Okay? So, from that 9 megapascal, aangat yan at pressure dahil sa temperature, okay? Pinakuluan mo kasi, di ba? So, therefore, meron tayo ditong 0.1. Pagdating sa 0.1, dadaan yan dun sa tinatawag nating steam turbine. So, sa steam turbine, ano bang properties ng steam turbine? So, magkakaroon tayo ng expanded ng ng mga molecules natin. So, therefore, anong magiging constant entropy ang mangyayari. So, from here to here, okay? So, pupunta yan dito sa 0.2. Ito yung 0.2 natin. Then, next is, pupunta naman tayo dun sa tinatawag na, so, lagyan natin dito ng pressure line. So, assume natin dito yung pressure line natin. So, P2, 0.8 yan. Exaggerated na lang, ha? Okay? So, 0.8 yan. Then, next is, yan, dediretso yan. Okay? Dahil pinakuluan mo. At 460 degrees Celsius. So, at 460 degrees Celsius, meron na tayong 0.3. Okay? Then, next is, magkakaroon naman tayo ng tawag doon na dediretso siya sa low pressure turbine. So, pagka diretso yan sa low pressure turbine, magkakaroon tayo ng constant entropy ulit. So, nag-expand ulit siya. So, bababa ulit yan. Bababa yan hanggang dito. Nandito sa portion na yan. Kasi, nandito siya sa loob dahil wet mixtures pa yan. Wet mixtures pang magiging kakalabasan ng enthalpy mo dyan. So, ayan. Then, next is, ito na yung 0.4 natin. Okay? Then, next is, magkakaroon naman tayo dito ng 0.5. Dahil sabi ko nga dito, itong condensate nito is pure liquid, so dadaan siya dito sa saturated line natin liquid line natin na tinatawag. So, liquid line, then, after that, is ipapump siya. Ayan, pinump. Tataas yan. Okay? So, tumaas onte. So, ito na yung 0.6. Then, dediretso yan dun sa pinanggalingan niya, dun sa boiler. Okay? Then, next is, kunin natin yung, yung mismong mga actual niyan. Okay? So, ayan. So, medyo, lang siya, magulo lang yung drawing. So, dito kasi, mangyayari niyan, assume natin na straight ito. Straight tong line na to. So, magkakaroon pa tayo ng paganyan na line. Parang pa ganito siya. So, dito tayo mag-focus sa 0.1. May paganyan yan. Tapos, dito naman, yan, 0.1. Tapos, dito, 0.3. 0.3. Tapos, dito, 0.4. So, through that drawing, so, may express na natin yung, natin. So, dito, 0.2. So, magkakaroon tayo dyan ng actual. Okay? Ito yung 2'. Ito naman, next is magkakaroon tayo ng, so dito siya nakalagay. So, magkakaroon tayo dito ng actual ulit. So, 4'. Okay? Yung actual na yan, kasi bakit nagkaroon siya ng actual? Dahil merong mga efficiencies. Ayan, kung mapapansin mo dito, may mga efficiencies. Ayan, efficiencies. So, meron din pala tayo sa pump. So, therefore, mangyayari niyan is dito na lang natin ilagay, i-correlate na lang natin dito. Okay, so ito yung 0.6, di ba? 0.6 to 0.5. So from here, so ano mangyayari? Tataas pa o bababa yung mo? Tataas yan. So sabihin natin pag ganito. Okay, pag ganyan. So ito na yung 6 prime. Okay, 6 prime. Ay, mali yata. Wait. Hindi ganyan. Ito na natin sa loob na lang ilagay.
Okay? Dito na lang. So, from here, ito yung line mo, di ba? So, ano yan? Okay, so magiging 0.6 dito. Okay, 0.6 yan. So, prime na dito. May prime na yan dito. Okay? Or, pwede mo rin siyang by means of calculation na lang para makuha yung mga value na yan. So, ngayon, simulan na natin yung tunay na calculation. Okay? So, from this given, so meron tayong 9 megapascal and then temperature natin is 10 degree. So, meron tayong 10 degree na temperature. So, wait lang, may nag-text. Ngayon. Wait lang. Dito, anihin natin dito. Naisip ko na kung ano yung i-drawing natin dito. So, pag ganito lang yan. I-straight lang yan pag ganyan. O, yan. So, dito lang yung 0.6. Okay? Basta may ano lang siya. Dito siya banda sa ano. Pangit lang kasi drawing. May elaborate natin yan. So, simulan na natin. Okay? So, at point 1, meron tayong temperature na 9 megapascal. So, 9 megapascal and 510. So, punta tayo dun sa table. Okay? So, nasa table na tayo. Okay? So, ayan. So, inote na lang natin. Dun tayo sa vapor table. So, hanapin natin yung 9 megapascal. So, tandaan, ang ginagamit ko ditong steam table ay kay Canon NKS, yung kulay green. Okay? So, 9 megapascal. Okay? 9 megapascal. Okay. So, dito siya, 9 megapascal. So, 9 megapascal, tapos 510. Okay? 510. Ayun. 510. Ito yun. Ito yung 9 megapascal natin. 9 megapascal, tapos ito yung 510. So, therefore, ito yung value natin sa ano na yan. Okay? So, i-ano natin. Paliitin natin. Okay? Therefore, ilagay natin dito. H1 is equals to 3411.3 kilojoules per kilogram. Then, S1 natin is 6.69. So, yan lang yung mga kailangan natin value. Okay? Yung H saka S, yung ano natin, yung entropy natin, saka yung enthalpy. Okay? Then, next is, since meron na tayo nito, okay, nandito na tayo sa point 1. So, dako naman tayo dito sa portion na to. So, ano ba nangyari dito? So, nagkaroon tayo ng constant entropy from here. So, constant entropy. So, ibig sabihin, ang mangyayari niya lang yan at point 2, para makuha natin si, at point 2. So, si H pala, si H2, ay makukuha natin sa H at S2 is equals to S1. So, doon mo lang siya makukuha. So, therefore, ano ba yung temperature, ano ba yung pressure natin dito? So, may pressure to tayo na 0.8 megapascal. So, from 0.8 megapascal, vapor pa yan. So, ibig sabihin, nasa vapor pa tayo. Okay? So, punta tayo sa vapor. Okay? So, medyo mahaba. I-ano ko na. Advance ko na. Okay? So, nandito na tayo. Okay? 0.6. Okay? So, 0.72. Okay, 0.8. Ayan, 0.8. So, ito yung 0.8 megapascal. So, saang ano ba siya dyan? Itatanong ko sa inyo. So, since nasa ano pa tayo, below, above saturation line. Okay, nasa vapor siya. So, therefore, kukunin natin yung 6.69. So, saan ba yung 6.69 na yan? So, andito lang siya sa pagitan na to. Okay? Andito lang pala siya. Ito yun. So, andito pala siya sa pagitan na to. Itong 0.8. Kasi mababa kasi yung pinag-anohan niya. From 9 megapascal, tapos bumaba siya from 0.8. So, therefore, dito natin siya interpolate. Interpolate natin siya dito sa portion na to. And then, kunin natin yung value niyan. Okay? So, paano ba tayo mag-interpolate? So, stat lang. Stat lang using calculator.
So, kunin mo yung value nito, H, tapos yung S. Then, kunin mo yung value ng ano, from highest and then lowest na enthalpy. So, highest, H high, tapos yung H low. Okay, so tandaan lang yan. And then dito, S na low, high, then S na low. Okay, so input natin sa calculator. Okay, so input natin. So ito, tandaan tong mga value na to. Dito sa 175 saka 180. Diyan lang tayo kukuha ng value. Okay, sa ano tayo, input natin sa stat. Okay, stat, then ano, yung linear. So linear ang nangyayari dyan. So therefore, ilagay natin dito yung H. Okay, H is to, yung highest natin is, ay lowest muna. Okay, so walang problema kung ano yan. Dito mo na lang i-check dito sa mismong steam table. So, 2780.3, then 2792.4. Okay, so input mo lang yung value na yan. Then 6.6878, then 6.7148 at 46. So, ayan. Then, ano yung nawawala dito? Nawawala dito is yung X. So, therefore, X bar ang kukunin natin. Okay? Then, shift stat 5, then yung X bar. Then, input mo yung value ng entropy mo. Yung S1 or yung S2 natin na tinatawag. So, 6.69. Okay? So, therefore, ito na yung value ng ano natin. Value ng enthalpy natin. So, therefore, sulat natin dito. So, 2781.2932. Okay? Kilojoules per kilogram. So, yan pa lang ang kukunin natin. Okay? Then, next, at point 3 tayo. At point 3. So, alam naman natin na ang point 3 is parehas sila ng pressure. So, therefore, P3 siya. P3 is equal to 0.8. Okay? Kasi dumaan siya dun sa boiler. And then, meron siya kaakibat na temperature which is equal sa 460 degrees Celsius. So, dyan sa, nireheat ulit siya. Okay? Ito siya. Dumaan siya dito, nireheat ulit siya sa boiler. Ayan, pumunta siya dito. Therefore, ayan, kunin na natin yung value dito sa, So, ito, 0.8 yan. And then, kunin natin dito. Ayan, ito siya. Ayan, ito. So, input natin yung value niyan. So, therefore, H3 is equals to, nawala. Ayan. So, lagay natin 3394.7. So, kilojoules per kilogram yung unit niyan. Then, next is yung S3 natin. Kasi gagamitin din natin yung S3 na yan. So, si S3 is equal to 7.7531 kilojoules per kilogram. Okay, kilogram Kelvin. Okay, so kompleto na tayo ng value. Then next is yung kukunin natin si H4. So ano ba ang katangian ni H4? So si H4 is dumaan na siya dun sa tinatawag na low pressure turbine. Okay, ayan, ito siya. So from here, pumasok siya dito sa turbine. Then pagkapasok niyan sa low pressure turbine, nag-expand. So therefore, nag-expand, dumaan siya. So si H4 pala is makukuha natin siya sa H4 is equals to H at S3 is equals to H4. Okay? So, ayan na siya. So, ano yung pressure dyan? Ano yung pressure na dito? Pumasok. So, ilan yan? Hindi natin na ilagay yata dito. So, ayan. Nasa problem. Sa problem, ang nakalagay is 0.07 bar. 0.07 bar. So, katumbas yan ng 0.0. So, therefore, ang pressure pala dito is 0.007 megapascal. Okay? So, bakit naging ganon? Kasi, di ba, ang natin, 0.07 bar. Okay? So, 1 bar is equivalent sa 100 kPa. Or, hindi siya 100 kPa, 0.1 megapascal. Okay? So, times mo lang yan. So, ilan ba yan? So, para malinaw. Okay? 0.07. Then, times natin sa Times natin sa 0.1. Okay? 2 0. Okay? Madadagdag. Okay? So, ayan. Malinaw na ha.
Okay, the next is yung kuha natin ng enthalpy dito. Okay, so punta tayo dun sa tinatawag na ano. So since nag-expand na siya, saan table tayo pupunta? So pupunta tayo dun sa table 2, yung pressure table natin. Okay, sa pressure table. So ngayon sa pressure table, meron tayong 0.7 bar doon. So ito yan, 0.07. Ayan. Ito, yung kulay blue lang yung i-check niya. So, from here, kunin natin lahat ng data na kakailanganin. So, kunin natin yung temperature. So, sa temperature meron tayong 39 degrees Celsius. So, yan yung saturation temperature niya. And then, meron tayong B4, yung liquid niya, BF. Sa kakailanganin natin sa pump. So, 1.0074 times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram. Okay? The next is, kunin natin yung value naman ng enthalpy saka entropy. So, ito yan. So, dalawa lang ang kukunin natin dyan. Kasi ang gagawin natin is interpolation sa calculator. So, tuturuan ko kayo. Ito lang yun. Okay? Kaya lang yun. So, kunin natin yung value ni Hg or yun sa vapor. Okay? Enthalpy ng vapor. So, 2572.5. Okay? Kilojoules per kilogram. Then, si SG naman is equivalent sa 8.2758. Okay? 58 siya. Okay? Then, next is yung value naman ng value ng HF. So, si HF is equivalent sa 163.4. Then, okay, lagay natin kilojoules per kilogram. Then, SF, yun sa liquid naman. Okay, so 0.5592. Okay, kilojoules per kilogram. Kelvin na to ha. Okay, hindi ko na nilagay. Okay. Okay, so Kelvin. Okay, then next is, kunin na natin yung value using this data. Okay, so tatandaan. Okay, so ngayon, gamit tayo ng calculator. So, diyan kasi, madidirekta na natin makukuha yung H, yung value ng H natin. Okay? So, diyan kasi, direkta na. So, stat lang ang gagamitin mo. Okay? So, stat. Okay, punta ka sa stat, then 2. Then, after nyan, is, input mo na yung value ng Hg. Okay? So, 2572.5. Then, 163.4, yung SHF. Then, dito naman yung S natin. Okay? Yung entropy. So, sa entropy ng vapor natin is 8.2758. Then, 0.5592. Okay? Then, since ang hinahanap natin is si X. So, therefore, X bar siya ang hahanapin natin. Kasi meron tayong value ng S3 natin, which is noted as 7.7531. Okay? So, yan yung gagamitin natin. So, X bar, tapos ito, input mo itong value na to. Then, AC muna natin, labas, and then shift, stat, yung 1, tapos 5, then X, yung 4. Then, input natin value dito, so 7.7531. Okay? So, therefore, ito na yung value ng, ng H natin. So, therefore, H4 pala natin, dito na natin lagay, H4 is equivalent sa, okay, mali. Okay, so H4 dapat malaki. So, lagay natin dito. So, 2409.3145. Okay? Okay, 45 kilojoules per kilogram. So, direct na yan. Okay, so, paano naman pag hinahanap naman yung quality? Gusto mo mahanap yung quality. So, madali lang yan. Okay? So, since may value na tayo ng S natin, yung entropy, okay, tatandaan lang. Ang gagalawin mo lang dyan is yung enthalpy. Enthalpy lang babaguhin mo dyan. Okay, tapalitan mo to ng, itong enthalpy mo, papalitan mo to ng, kasi ito vapor, so ibig sabihin, vapor, nag-i-indicate siya ng 100% vapor. Okay, so 100 pala ilalagay mo dito, 100. Then, dito, sa liquid ba meron bang vapor? Wala. So, therefore, 0 yan. Okay? So, lalagay natin. Then, AC, shift,
ay ano na lang, recall mo na lang. Okay, so nawawala is si x, okay, x bar. So ayan, so therefore ang lumalabas na quality natin dito is ano siya, x ano natin, x4. So x4 pa lang yan ha, 93.2262%. So ayan yung value ng quality natin. Okay, direkta sa calcu na ha. Okay, pero pwede naman natin i-ano yan, walang problema. Okay, the next is si H5. Okay, si H5 naman. So si H5 is makukuha natin yan, H5 is equal sa H at HF. Okay, HF ng point, ano, yung 0.4. Okay, bakit? Bakit naging ganon? Kasi ito, ano ba yung condenser? Function ng condenser. Condenser is, ano niya lang, i-condense niya lang yung dadaan na steam dyan. Okay? So, magkakaroon siya ng heat exchange. So, therefore, constant pressure ang mangyayari dyan. Okay? So, constant pressure. At this constant pressure, so, from here, papunta dito, is, lalabas dito is liquid. So, therefore, liquid siya ng pressure na to. Okay? So, ayan lalagay natin dito. So, lalagay natin dito is 163.4. So, ayan kasi yung liquid. Okay? So, same as dito. Okay? Same as dito. Itong value na to. 163.4. Okay? Ano siya? Kilojoules per kilogram. Okay? So, kunin naman natin si H6. So, paano natin makukuha si H6? Okay? So, si H6 is makukuha natin by using the pump. Okay? Ano ba yung formula ng pump? Okay? Or, pwede rin tayo magkaroon ng energy balance dito. Okay? So, energy balance, so since ang water, ang ano natin dito is nangangailangan ng power, ibig sabihin, papasok yung power mo dito. So, energy in is equal to energy out. So, pumasok muna tayo, energy in. Okay? Plus H5 is equal to H6. So, therefore, dyan natin siya makukuha. Okay, sa formula na to. But, ang kulang natin dyan is yung CW pump or yung work ng pump natin dito. So, from the work ng pump, ano bang ano yan? Integral of, ano siya? BDP ba? BDP. Okay, BDP kasi, bakit? I-cut mo dito, mula dito. So, magkakaroon tayo ng open system. Okay, so open negative. So steady state 'yan ang mangyayari diyan. So ayan, so i-simplify na lang natin dito. So, therefore BF dito. Yung nakuha natin data, BF4, okay? So dito, napapansin niyo kinuha ko siya kanina dito. So ayan. Ayan. So lagay natin dito yung mamaya yung value. Then ano ba yung difference dito sa ano natin? Dito sa pump natin. So, may difference tayo dito ng pressure. Ano yung pressure na lumabas dito? So, same as ito. 0.07 megapascal. Then, yung karugtong neto. Ano yung karugtong neto ng boiler? So, kung ano yung pressure mo dito, kasi boiler to, heat exchanger, so therefore, kung ano yung pressure dito, ganun din pressure dito. But, here is liquid. Okay? Liquid. Consider as liquid mixtures from here. So, therefore, ang pressure mo dyan is parehas lang. Okay, na 9 megapascal. So, therefore, P1 minus P4. Okay. So, dapat in kilopascal yan. Kasi ito naman, 1.004 times 10 to the negative 3. Okay, so, urong natin dito. Urong natin, okay. Then, multiplied by, ilan yun? 9 megapascal. So, 9 megapascal times 1,000. So, 9,000. 9,000 minus 0.07 times 1,000, so 7 kilopascal. So, kilonewton meter square. So, yan. Itong unit na ito, cubic meter per kilogram. Okay, so magka-cancel. Ka-cancel ito. Cancel yan. So, isa na lang matitira. Cancel din to. So, therefore, kilonewton meter per kilogram. So, therefore, kilojoules per kilogram ang magiging sagot. So, ilagay natin sa calcu. Okay, 0.020 pala. 2074 tapos exponent negative 3. Okay, nilagay natin 9,000 minus 7. Okay, so therefore
meron tayong work ng pump. Work ng pump is equal to 9.0595, okay, kilojoules per kilogram. Okay, so here makukuha na natin si H6. So si H6 is equal sa 9.0595 plus yung H5 natin, 163.4 kilojoules per kilogram na yan, yung unit nila. So H6 will be provided as, so mag-add ka lang dito. Okay, so dito na lang gagawin natin 0595 plus 163.4. okay, so here meron tayong 172.4595. okay, so ayan, kuha na natin lahat ng value. Okay, so ayan, so medyo mahaba-haba lang siya pag inano, pero mabilis to pag kinalculate mo lang. Okay, calculator mo. Okay, so yan na yung mga value. Okay, ito rin value na ito. Okay, so guhitan natin. Okay, para medyo ano, okay, tapos guhitan din natin to. Ay, gulo ng pagsulat ayan. Yan, tapos ito rin sa H3. Okay, so lahat muna ng gagawin nyo is kuhanin nyo muna yung mga value, designated value ng mga enthalpy. So lahat yan kunin mo muna bago ka mag-proceed dun sa dun sa problem, kasi mabilis mo na lang i-input yan eh. Okay, so next is yung para mabilis tayo. Okay, so next is yung natin. Okay, dito na tayo. Okay, so medyo siya, maikli Okay, so baba natin para medyo maluwag. Okay, yan. So dito kunin na natin yung value ng mga actual niya. Actual, so binigay yan sa high efficiency dun sa natin. So binigay is 85 ay 85 ba o 90 pala. Ayan, binigay 90. Dito muna tayo mag-focus. Focus muna tayo sa mga value ng enthalpy. So, ayan. NT ng high pressure turbine. Okay? Is equal sa actual over ideal. Ano may ibig sabihin ng actual over ideal? So, from here, nag-drawing tayo dito, di ba? Ayan. So, ang sinasabi ng actual yan, ito yan, actual. Yung H1 minus H2. Then, yung ideal, itong H1 minus H2. Pero dito, H1 minus H2 prime. Okay? So, parang lang siya. May angle ka dito. So, parang lumalabas na sin theta lang ang ang efficiency mo. Okay? From here, H1 minus H2 prime. Okay? Divided by H1 minus H2. Okay? So, from here, i-direct na natin sa calculator. Una natin okay, direct na natin. So, si H1 is makukuha natin sa, okay, so, wait lang, ilagay lang natin yung value dito. So, 0.9 pala to. 0.9. Okay? So, kasi ito yung efficiency mo. So, wag na natin ilagay yung value para mabilis lang. Okay, for the sake lang na mapabilis yung sagot natin. So, lagay natin. Okay, 0.9 is equal sa is equal sa H1. Ano yung H1 mo? Ito. Okay, so 3411. So 3411.3 minus yung H2 mo, malabas is 227 ay x pala yan. X kasi H2 prime ang nawawala, 'di ba? H2 prime ang nawawala. So x. Then H1 ulit. So 3411.3 minus yung H2 na ideal. So 2932. So, shift solve na natin yan. Mabilis lang, shift solve. Okay. So, therefore, lumalabas natin is si H2 prime pala ay equivalent sa ilan? So, 28744.2938 kilojoules per kilogram. So, yan yung value natin.
Then, next is dun sa turbine efficiency natin ng low pressure. Okay? So, actual over ideal din yan. Actual over ideal. Then, okay. So, balik tayo dun sa drawing. So, ito dapat is 0.88 yung ano niya, okay, efficiency. Balik tayo sa drawing. Ito. Ayan. So, therefore, lumalabas dito, ito yung actual mo. Okay? Actual yan. Ito ideal. Okay? So, from here, ano magiging ano mo? H3 minus H4 prime. Ideal mo, H3 minus H4. So, ayan. Ilagay natin dito. Okay? So, H3 minus H4 prime. Then, H3 minus H4. So, ayan. Kunin na lang natin value para mapabilis. So, calculate natin. Okay? So, palitan lang natin ito ng mga value. Okay? So, ito, 0.88. Okay? Then, next is si H3 natin. Ano yung value ng H3 natin? Dito. So, lumalabas ito. 3394.7. 3394.7 minus yung X. Nawawala. Then, ito, palitan lang natin ito ng value ng ano, H3. So, 3394.7. Then, next is yung ano natin? Ito. Value na ito. So, si H4 natin, noted as 2409.31. 2409.3145. So, shift solve ulit. Shift solve. Okay. So, therefore, lumalabas natin is 2527. 2527. Sulat na natin dito. So, si H4 prime natin is equal sa 2527 point ilan? 5607. 5607 kilojoules per kilogram. Ngayon naman is meron pa tayong isang efficiency which is the sa ano itong sa pump. So sa pump naman, ano ba sa pump? So since ito ay ano siya, since ito ay nangangailangan, so babaliktarin lang natin yung formula. Okay? So from here, efficiency ng pump is equal sa ideal over actual. Okay? Ideal over actual yan ang mangyayari dyan. Okay? Then, is equal sa 0.85. 0.85. So, from here, balik tayo sa drawing. So, interpret natin yung drawing. So, from here, ito siya. Okay? Ito yung 6, tapos 5, tapos dito ang mangyayari is meron tayong 6 dito. Okay, so 6. Magiging baliktad yan. So, from here, prime na to. Prime. So, ang magiging ano natin dyan is ideal. So, anong ideal mo? H6. So, H6 minus H5. Okay? Ideal. Then, actual natin, H6 prime minus H5. So, ayan. Ayan yung magiging sagot natin dyan. So, ideal muna natin, H6 minus H5. Actual, H6. So, bababa lang siya minus H5. Okay? So, ayan. Substitute na natin yung value. Okay? Okay. So, palitan natin to ng 0.85. Then, equal. Okay? Shift alpha. Ay, mali. Alpha equal. Then, fraction. Tapos, lagay natin yung value ng H6 dito. Ayan yung H6. Ayan. 172.4595 minus yung H5 natin. H5 natin is 163.4. Okay. Then, next is yung H6 prime. So, X yan. Tama? So, alpha X. Alpha X minus si 163.4. So, dapat tataas to. Kasi, alam mo bakit? Kasi, actual na yan eh. Okay, tataas dapat yung value niyan. Okay, so 174. Tumaas lang siya ng onte. So, therefore, si H6 natin, so meron na tayong value, H6 is equal sa ilan? 174.0583 kilojoules per kilogram. Okay?
So, ayan, nakuha na natin lahat ng value. So, ngayon, proceed na tayo dito sa mga efficiencies. Okay? Cycle efficiencies. So, since ito ay tumutugma dito sa ideal reheat cycle, so therefore, ideal lang gagamitin natin dito. Note, hindi dapat actual. Kasi, meron ako naging ganitong cases na ang ginamit is yung actual para dito. Ang tanong is ideal. So since ito ay ideal, dapat ideal lang rin ang gagamitin mo. So, consistency of, ano siya, ng unit. Unit dapat. Kung ideal ito, ideal din dapat i-apply mo dito. So, okay? Okay, so yan na natin. Letter A. Okay, so letter A. So, ano ba yung cycle efficiencies? So, cycle efficiency is consider as actual over ideal din yan. Ay, hindi. Output over input. So, power output over power input or tinatawag na work net over QA. Okay, so ayan. So, ibig sabihin kasama yung pump natin dyan. So, from here, yung work net natin, or pwede natin gawin tong Q net, yung QR natin, minus QA. Okay, para mas mabilis. Okay, wala nang ano. So, ano nga ba si QR? Ano ba si QR natin dito? So, from here, QR is represent as, so, from here, QR represent as H, yung 4 minus H5. Bakit? Kasi, ang condenser mo is palabas. Rejected siya, di ba? QR. So, kung iaano mo yan, i-mass balance mo yan, energy in is equals to energy out. So, ang mangyayari dito, palabas ito, palabas din to. So, therefore, QR plus H5 is equal sa papasok. Okay? So, yan din yun. Okay? So, next is yung i-simplify lang natin. Ito kasi ang mas mabilis na ano ko eh. So, H4, tama. H4 minus H5. Okay? Minus QA. Ano yung QA natin? So, sa QA, ano yung magiging ano natin dito? Or, hindi na lang yung gagawin natin. Yan na natin. Simplified na natin. So, from here, magiging ano na siya. QA, QR pala to. QA minus QR dapat to. Okay, baligtarin natin. Okay. Okay, baligtarin natin. Ulitin natin. Hindi ito yan. Okay. Nagkabaligtad lang. So, QA minus QR all over QA. So, therefore, 1 minus QR all over QA. Okay. So, therefore, 1 minus H4 minus H5. Okay? All over yung QA mo. Saan nanggaling yung QA? So, QA dapat is summation yan ng ano mo, mula dito sa, pumasok dito sa ano mo, sa mismong boiler mo. So, papasok dito. So, QA, papasok. Okay? So, lahat, i-ano natin, analyze natin dito. Ito papasok, ito palabas, ito papasok. Okay? So, from here, ano ba yung lahat ng papasok? So, QA. Ano yung papasok pa ulit na isa? So, H6. Ano pa isang papasok? Ano pa isang papasok? H2. Ano pa yung palabas? Dalawang palabas. H1, then CH, ano yung palabas natin? H3. Okay? H3. So, ayan. So, magkakaroon ka ng QA will be equal sa, so, transpose natin to. So, H1 minus H2 is equals to plus natin dito, H3 minus H6. Okay? So, lumalabas, ayan yung QA natin. Okay? So, lagay natin dito. H1 minus H2 plus H3 minus H6. Tama ba? Balikan natin. So, lahat ng formula, andun lahat. Tama ba? O yan, andyan lahat. So, substitute mo lang yan. Okay? So, lagay natin dito sa calcu. Okay.
So, input muna natin yung value lahat ng mga ano. So, si H1, si input natin dito sa A. I-save muna natin sa A. Okay? So, dapat 3, 4, 11.3. So, save natin yan sa A. Ibig sabihin ng A, H1 yan. Okay? So, si H2 naman, 2781.29.32. So, save natin sa B. Okay? The next is si H3. So, 3394.7. So, save natin sa C. Okay, next is si H4. 2409.31945. So, save natin to sa D. Okay, the next is si H5. H5 is equal sa 163.4 sa E. Okay, save natin sa E. The next is si H6. So, 172.4595. Okay, so save natin to sa F. Okay, the next is, i-ano na natin siya. I-calculate na natin using this formula. Okay? So, ano nga ba si H4? So, 1 minus D. So, D yung ano natin, H4, tama? Minus yung E natin. The next is si A, which is the H1, minus B, yung H2 natin. Plus, yung H3 natin is equivalent sa C. Sa C. Okay? Then minus si H6 natin. Equivalent sa ano natin? F. Tama? So, therefore, ang ano natin is lumalabas 41.6. So, ito yung cycle efficiency natin. So, lumalabas, ayan. So, ano siya? 41.69. Okay, 69 ba o 7? Okay, so approximate 41.7%. Okay, so yan yung efficiency natin. Okay. Okay. Okay, so next natin is yung letter B. Yung letter A pa rin pala siya, part pa rin siya ng letter A. So, ayan. So, A1 na lang natin, lagay natin A1. Okay? So, turbine efficiency. So, ano ba nga ba si turbine efficiency? So, sinasabi lang yan, work ng turbine all over QA. Okay? So, saan natin makakuha ito si work ng turbine? Sa work ng turbine, dito siya nanggaling. So, dalawa yan. Summation ng dalawang turbine. So, here is, ano ba yung turbine? Nangangailangan o ano? So, therefore, kung nangangailangan yan, is palabas. Ay, nangangailangan, ano siya, nagpo-produce. So, therefore, palabas yan. So, ito yung turbine 1 natin. Palabas din yung work ng turbine 2 natin. So, kung iaano natin, analyze natin yan dito. Lagay natin dito. Work ng turbine 1 ay equal sa, ano siya, pampalabas, di ba? So, ibig sabihin, siya yung palabas. Ito, palabas din to. So, therefore, H1 minus H2. Okay? Then, work ng turbine, ano natin, 2, is palabas din yan. So, therefore, ang palabas natin is si H4. Si H3 ang matitira dito. H3 minus H4. Okay? So, ayan. Lagay natin dito. Input na natin dito. So, here, H1 minus H2 plus H3 minus H4. Okay? Mukhang lahat magagamit natin. Then, next is si QA. So, sa QA, H1 minus H2. Okay? Then plus H3 minus H6. Okay? So, dyan siya nakuha. Okay. 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 Next. So, next natin is i-calculate na natin. So, lahat naman given yata. Okay? So, ayan. Input lang natin. Si H1 natin is designated as A minus B plus yung ano natin, C minus yung 4, yun D. Then here, ganun ulit, H1 minus H2, then plus H3, then minus yung F natin, which is the H6. So, therefore, lumalabas 41.93 ang turbine efficiency natin. Okay? So, 41.93, 93, 93.37. Okay, 37%. So,
So, yan yung mga value ng efficiency natin. Okay? Okay, so bababa na natin. So, next is yung tinatawag na mass flow rate. So, D natin, mass flow rate. Or yung, ito na lang, gawan ko na lang siya ng ano. So, M dot na lang. Okay, M dot. Okay, so kung dito, mapapansin nyo dito, saan ba siya nanggaling? Andito siya sa tinatawag na efficiency ng ano. Okay, so ayan. Hindi inano. Ito yung efficiency mismo. Okay, so nagbigay ba ng generator efficiency? Okay, so generator efficiency natin. So, tignan ko sa problem, ilan ba yung generator efficiency natin? Sa libro. Okay, so 0.95 ang lumalabas na ano natin. So, nakalimutan dito, dapat nakalagay pa yan dito, naka-input yan. Generator efficiency should be 0.95. Okay, so ayan. May 0.95 na tayo. Okay, so simula muna tayo dito. So, ito yung nawawala. So, PG or yung generator efficiency is equal sa 140 megawatts. Okay? From here, alam naman natin ng efficiency ng generator is equal sa output over input. So, ano yung output natin dito? Yung output natin na nanggaling dun sa generator is yung PG. Okay? P generator over yung P ng ano natin, P brake or tinatawag na yung sa turbina. Okay? Sa turbina natin. Power ng turbine. Okay? So, dito, lalagay na natin dito is 0.95. Yung efficiency is equal sa 140 megawatts. Okay? All over power ng ano natin, yung sa ano natin, sa brake power. So, therefore, kukumpitin natin yung brake power. So, lumalabas ilan? 140 divide 0.95. Okay? Lumalabas ang ano natin is 1 ano, tama ba? Titingnan natin 1 ano ba to? 140 ba yung nandito? Okay, 140 nga. Okay? So 147.368. So yun yung ano natin. Brake power or what we call the power ng turbine. Turbina natin, okay? So 3684 megawatts. Okay? So from here, power ng turbine, okay? Power ng turbine is equal sa mass ng ano natin, steam, mass ng steam multiplied by ito overall na to. Okay? Ayan. So overall niyan, so lumalabas H1 minus H2 plus H3 minus H4. So, yan yun. Okay? So, MS is equal sa 147.3686 all over H1 minus H2. So, nakasave yan sa calculator natin. So, para mabilis. So, therefore, ilan yan? So, ito naka-megawatts. So, dapat, imumultiply natin to ng 1,000. Okay? So, dito, 1 megawatt is equal sa 1,000 kilowatts. Okay? So, para maging kilowatts to, yung value dito. So, ilan yan? Okay? So, ayan natin. So, dito natin para sakto. So, 140 divide 0.9. So, ayan yun sa P generator. Okay? So, ayan. Tapos, times 1,000. Maging ano. Then, here is A. Yung alpha A. Tapos, minus H2, yung B. Then, plus H3, C. Then, minus H4, so yung D. Therefore, lumalabas, ang ano natin is 101.96. Anong ano yan? Kilojoules, kilogram per second. So, yan yung lumalabas niya. Pero, ang required dito is kilogram per second, per hour. Okay, per hour ang required dito. Ayan. Yun. Okay?
Okay, so next is yung ano natin, dapat multiply natin to sa 3,600 second. Okay, divided by 1 hour. So ilan yan? Divide lang natin yan and multiply natin. So times 3,600. Okay, so lumalabas ito. So 36. Okay, 367,000 tapos 057.00774. Anong unit? Kilogram per hour. Okay? So yan yung MS natin. So next yung ano, yung sa ano natin, yung C or yung heat transfer or yung Q ano natin, QR. Okay? So next is yung QR. So QR is designated as ano siya? MS or mass ng steam multiplied by H4 minus H5. Okay? So ilan 'yan? Okay? So ito save na natin to sa ano? Save na natin, ay hindi. Dapat naka-second 'yan. Ayan. Save na natin to sa Y. Okay? Bakit napunta doon? Okay? Equal lang natin. Save natin sa Y. So, ito yung mass flow rate natin ng steam. Okay? So, lagay natin dito. Dapat hindi yan. Okay? Okay, so lagay natin dito is 101.96 kilogram per second multiplied by H4 minus H6. So, nakasave na to sa calcu. So, mabilis na lang yan. Okay. So, ayan. So, therefore, lagay lang natin Y multiplied by, saan ba si H5 nakasave? Nakasave siya sa D. Sa D, tama. Sa D minus yung E natin. Okay. So, ayan. Okay. Okay. So, lumalabas ang condenser, ano natin, heat rejected is 2280,000 ilan? Tama ba yung condenser natin? I-check lang natin ha. So, si QR is H4 minus H5. Okay. Tama naman to. So, kilowatt yan. So, para maging megawatt, divide natin to ng 1,000. So, therefore, lumalabas is 228.99 or 229 megawatts. Okay? So, letter C yan. Then, sa ano naman tayo? Sa letter D. Okay? So, letter D naman, tinatawag is sa turbine efficiency. Turbine thermal efficiency. So, therefore, dyan na natin gagamitin yung mga nakuha natin value dito. Okay? Yung mga actual. Ito, H2, H4, saka H6. So, from here, okay? So, D. Okay? So, ang hinahanap is turbine efficiency. So, sa turbine lang tayo magpa-focus. So, efficiency ng turbine in actual is equivalent sa actual na ano natin, turbine power, turbine ano natin, work, then yung QA natin, actual din. Pero dapat ito ay gagamitin na natin as parehas na itong formula na to. So, gagawin natin H1 minus H2 prime. Kasi may prime na yan. Plus, si H3 ba? Meron ba tayong prime doon? Wala. Wala tayong prime doon. So, H3 minus H4 prime. Ayan. Doon lang sa mga expansion. Doon lang magkakaroon. So, H1 minus H2 prime. Okay? So, papalitan lang natin ng value yan. So, si H, ano na to? Lalagay natin dito is H3 minus H6 prime. Okay? Prime. Okay? So, ngayon, papalitan natin ng value to sa calculator. Okay? So, si D, si B na, si B is gagawin natin ito. Okay?
So, ayan. Okay, so ulitin natin. So, si B, hindi na yan value niya. Ito na magiging value. So, palitan natin dito, 2844.2938. So, save natin to sa B. Yan na yung panibago natin, H2 prime. Okay? The next is H4. Si H4 naman is lumalabas niya is ilan? 2527.5607. So, ayan, sisave natin yan sa D. Okay, kasi H4 yan. Then, si H6 naman, may panibago na tayo, 174, na dating 172. So, 174.0583. So, lagay natin dito sa F. Okay? So, ganun din. Ganun din ang gagawin natin dito. So, nakasave na lahat ng value. So, palitan lang natin dito. So, sundin lang natin to. So, A, which is the H1, minus H2 prime, which is the B, plus yung H3 natin, C, minus H4. The next is yung H1, and minus HB, yung sa natin, H2 prime. Okay, plus yung H3 natin, which is the C. Then, minus D. Diba? Ay F. Okay? Tangent yan. Okay, F. So, therefore, ang lumalabas is 0.37. Actual na kasi. So, therefore, magkakaroon ka ng, ano yan, magkakaroon ka ng pagliit ng, ano natin, value ng efficiency natin. Kasi actual na eh. 86. 86, tama. So, therefore, 37.86%. So, yan yung value ng efficiency ng turbine natin in actual. So, dito, okay, thermal. Okay, thermal efficiency. Okay, next naman is yung tinatawag natin na ano, yung break steam rate. So, sa break steam rate, ano ba yung ibig sabihin ng break steam rate? So, nakuha natin dito yung power break, P break, tama ba? Nakuha natin dyan. So, letter E tayo. So, ano to? Break steam rate. Okay? Rate. Or, what we called as yung mass flow rate natin. So, dalawa yan. Then, D. Okay? So, ginawan ko lang ng designation. So, ano ba ibig sabihin ng steam rate? Yan ang sabi dyan, yan yung mass ng steam natin all over power break. Okay? Power break. Yan yun. Or, mass ng steam multiplied by, ay divided by yung turbine natin. In actual dapat. Ito actual to kasi actual yung kino-consider dito eh. So, nasa actual tayo na problem. So, actual din dapat ilalagay mo dyan. So, si MS is the same. The same pa rin yan kasi makukuha natin is parehas lang. Okay? Okay? So, ay hindi na. Hindi na. Kasi actual na steam na to ang mangyayari dito. Okay? Kasi may iba na yung actual ano natin dito. So, compute mo natin si MS. So, si MS is computed as, so, here. So, idiretso na natin. So, power ng turbine natin. So, MS. Wait. Hindi na pala. Kasi, bakit? Kasi, itong generated mo is the same pa rin dun sa actual mo. Okay? Hindi na magbabago yung MS mo. Okay? So, ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun dito. Okay? So, ang magbabago lang is yung, kasi magbabago yun dito eh. So, therefore, mababago lang si MS nga lang. Pero si actual na, ano natin, turbine is hindi magbabago. Yun pa rin yun. Okay? So, ilalagay lang natin dito. Okay, so ilagay natin dito is panibagong MS na pala tayo. So, ito, dapat 147 lang to. 147.3684 megawatts or kilowatts times 1,000. Okay? Then, next is gawin natin tong MS. So, compute natin yung MS. So, paano natin kukumputin?
So, MS will be multiplied by PT. PT is equal sa yung H1 natin minus H2 prime plus H3 prime na to minus H4 prime. So, therefore, mag-iiba yung MS mo dyan. Okay? Okay? Then, ayan, lagay na natin sa calculator. Okay? So, PT natin is, hindi mag-iiba yan. Parehas lang yan. So, 140. Divide na lang natin para makuha natin actual 0.95. Okay? So, ano to? P generator divided by yung, generator efficiency. So, si H1 natin, H1 equivalent sa A minus B plus C minus D. Okay? So, therefore, ito na yung bago nating MS natin. Okay? Magbabago lang siya. 1,000 dapat yan. Okay? So, 102. So, kanina, 101. So, therefore, tataas siya. Okay? Pero parang, same pa rin naman yung value niyan eh. So, kinuha lang natin, na-analyze lang natin. Okay? So, 175.69. Anong unit? Kilogram per second. So, multiply natin to ng 3,600 para maging per hour. Okay? Okay, so cancel. So, therefore, ilan yung magiging value? So, lagay natin dito. Times 3,600. Okay? So, lumalabas ang value natin. So, save na natin to sa X. Sa X na lang natin i-save. Okay? So, ilan yung value natin dito? So, sulat ko lang para recorded. So, 369.925.029. Anong unit? Kilogram per hour. Okay, so yan yung MSA actual natin. Okay? Okay, so ayan, lagay natin dito. So, 369 then 925.0291. Okay, so ilang kaya yan? Ang unit nito, kilogram per hour, ito kilowatt. Therefore, ang magiging sagot dyan is kilogram per kilowatt hour. Okay? So, ito, nakasave sa X. So, lagay lang natin dito, X divided by yung power natin, which is equal sa 140 divide 0.9. So, yan din yun, times 1,000. Okay? So, therefore, lumalabas is 2.5. 2.5102. Unit, kilogram per kilowatt hour. So, ganun lang pag-analyze niyan. Kasi, marami nalilito dito kasi nasa actual siya yung tanong. Okay, actual yan. So, therefore, actual mass na ang gagamitin mo dito. Okay? Kasi, may prime na dito eh. Ayan o. Actual na rin yung work ng turbine mo dito. So, therefore, ito, magiging, na rin to. Ito, assist pa rin. Hindi nagbago. Okay? Pero, same pa rin naman yung magiging value mo dyan. Nagbago lang yung mass, nagbago lang mga enthalpy, pero same pa rin yung magiging capacity mo. Okay? And next is yung letter F. Letter F is yung tinatawag na brake heat rate. So, sa brake heat rate, M siya? M tuloy. HR. So, heat rate. HRB. So, yan, sinasabi dito na yan yung anong tinatawag natin, yung EC. Okay? EC. Or energy chargeable. Energy chargeable divided by yung power ng turbina natin. Okay? Power ng turbina. Okay? Power ng turbina. Okay? So, ito, energy chargeable. So, saan ba natin ito nakukuha itong energy chargeable? So, explain ko yan. So, mula dito, sa paumpisa na, na enthalpy na pumasok dito, hanggang sa end ng
compressor ano natin, ay compressor tuloy, yung condenser unit natin. So, ipag ano mo lang yan. Ipag minus mo lang yan. So, yung ibig sabihin niya yung energy chargeable plus yung sa ano natin, sa pump. Okay? So, H minus H5 plus yung ano natin sa work ng pump. Okay? So, yan yung ano natin. Tama ba? Kung iaano natin, i-check. Okay, may ano lang, may problema lang. So, ito. So, ang energy chargeable natin, tatandaan. So, since energy chargeable siya, yung tawag doon, pinanggalingan na energy mula dito sa boiler natin. So, simpleng ano lang, simpleng term lang. Mula dito sa boiler natin, palabas hanggang dito sa liquid line natin. Okay? Vapor to liquid line. Okay? Then, i-add mo na rin yung heater. Hindi pala yung work ng pump kasi, ano yan eh, energy chargeable. So, dito kasi nangailangan ng power. Dito, nag-produce ng power. Okay? So, therefore, ano pala yan? Hindi siya work ng pump kung i-analyze natin. So, ito yon. Idadagdag natin tong dito sa heater natin. Okay? Itong H3 saka ano natin. Yan, yung dalawang yan. Difference yan. Okay? So, ilagay natin dito. Malinaw, para malinaw. Okay. So, ayan. Burayin natin to. So, hindi dapat yan. Yung sa Q heater natin. Q reheater. Okay. Q reheater. Tapos, yung sa PT natin. Okay. So, ilan to? H1 minus H5 plus yung H3 natin minus H2. Pero, naka-prime dapat yan. Okay? Naka-prime dapat yung magiging sagot mo dito. Okay? Kasi, actual na to eh. Actual heat rate na yan eh. So, therefore, ayan na siya, energy chargeable. Tapos, PT. Okay. So, therefore, ilan yan? Ilan kaya yan? Ang magiging value natin dyan. So, lagay natin dito. So, since ito ay kilogram, ay ano to, kilojoules per kilogram. So, ito naman is naka-kilowatt. Sakto lang ba magiging unit natin dyan? Kilojoules per kilowatt kilogram. Tama ba? Ang magiging value mo dyan. Kasi andito nakalagay. Ano siya eh. So, magmumultiply pa tayo dito ng ng MC na tinatawag, yung MS natin. Kulang pa yan, magmultiply pa tayo ng MS dito, pero dapat naka per hour siya. Okay? So, magmultiply tayo dito ng MS. So, ilan yon? So, times kilojoule, ay kilogram per hour dapat. So, cancel na to, cancel. So, mawawala to. So, magiging unit mo na lang is kilojoules per kilowatt hour. Yan dapat yung unit na correct. Okay? So, itong MS natin, ito yung gagamitin natin. Kasi actual na yan. Okay? So, saan ba yan nakasave? Nakasave yan sa X. Sa X ata nakasave yan eh. O, tama. Sa X nakasave. Okay? Then, next is, i-ano na natin? I-input na natin. So, H1 minus H5, yung dulo na ano, yung liquid natin. Liquid, so, si E. Tama ba? So, check muna natin kung tama. Sige, mamaya. Okay? Then, last H3 sa C. Then, minus H2 prime. Okay, si B. Then, multiplied by X divided by yung original na natin, yung PT natin. Okay? So, 140 divided by 0.95. Okay? So, lumalabas. Divide pa natin to ng 1,000 kasi ano to, naka-megawatt to. Okay? So, therefore, lumalabas ang heat rate natin is 9534 point ilan? 0.5293. So, yan yung sagot natin sa heat rate. Okay? So, i-check natin ulit.
O, yan yung A natin. Ito yung E natin. Ito yung C natin. Ito yung B. So, kinuha natin H2 prime yan. Okay? Then, next, ito yung MS natin in kilogram per hour. So, ito na yun. Sagot. Okay? So, noted na. Okay. Next is yung last number is yung quality natin. Ito. The condition of X or the superheated degree. Yung HS. So, paano natin makakompute yan? Yung condition na yan. Kung ilan yung percentage niyan. So, therefore, mabilis lang yan. Since meron tayong, dito, nabigay na dito yung value ng H4 prime. So, na-compute natin. So, ito yon H4 prime. So, dyan lang natin kukunin yung value ng quality natin. Bakit? Kasi, may actual na dito. Tama ba? May actual na dito ang nangyari. So, here, may actual na dito sa, lumabas dito sa low pressure turbine. So, ang mangyayari is, papatak yan dito. So, sa formula na ganito. So, H4 prime is equal sa X bar prime, which is yung hinahanap, okay, degree ng superheated natin, then, multiplied by HFG, 4, okay? So, ano pa rin yan? Ideal, then, multiplied by HF. O, saan natin makukuha yan? Kukunin natin dito sa value na to. So, X4 prime is equal sa H4 prime minus yung HF natin, 4, divided by yung HFG, which is given lang natin is HG, 4 minus HF. So, dyan natin makakompute. Okay, so next is yung value ng H4 natin. Okay, so kunin natin lahat dito. Okay, so ayan. So, ito yung mga value. Okay, so compute na natin. Compute na natin dito. So, lagay natin dito. Wala pa yung value ng H4 natin. H4 prime na lang muna. H4 prime, nakalagay dun sa D. Okay, nakalagay sa D, di ba? Tapos, nakalagay naman itong HF dito. Ayan, 163.4. Okay? Then, ayan, lagay natin dito. Okay, ito yung value sa HG. Kasi HG natin is 25. Ay, baba natin. Baba 2572.5 minus 163.4. So, therefore, ang lumalabas natin is 90. 90 point, Teka lang, check natin. 25, yung H4 natin. Degree ng superheated natin is lumalabas is 94. So, ibig sabihin, kung natin to, is, ibig sabihin, hindi pa siya superheated dun sa portion na yon. Siguro, dahil dun sa mga given natin. Okay? So, therefore, ito na yung X natin. So, ibig sabihin, hindi siya superheated. Okay? So, lumalabas is, okay, tama yung formula natin. So, 0.98. So, palapit pa lang siya dun sa 100%. So, hindi pa siya, yung X bar natin. So, 0.93. Okay? Therefore, hindi pa siya sa superheated, sa percent. Therefore, not SH degree. Okay? So, therefore, ito na yung final answer natin sa lahat. Okay, hopefully, may mga natutunan kayo dito sa sa problem natin for today regarding the reheat cycle, combination with the ideal and the actual cycle. So, thanks and then God bless. And then next topic natin for next day is all about the regenerative cycle. Okay, so be ready in this topic. And then, after that, isusunod natin is reheat regenerative. So, i-explain natin yan, isa-isa. Okay? Thank you. And then, God bless. Bye-bye.